Good morning mga katoro! Kamusta po kayo dyan? Okay, so ngayon po ay maraming balita sa social media na kung saan ay marami ang tinatamaan ng rabies virus. Ano po ang maaari nating gawin para po maproteksyonan ng ating sarili, gayon din ang ating mga anak o pamilya? Meron po tayong tinatawag na pre-exposure vaccine. Ito po ay anti-rabies din na ini-inject bago pa tayo makagat o makalmot. Usually, binibigay ito sa mga groomer, breeder, mga trabaho sa pet shop or zoo. Gayon din yung mga pet owners. Pwede po kayo mabigyan ng anti-rabies shot. Ngayon, halimbawa, nakumpleto nyo na po ang 3 dose ng pre-exposure vaccine. Ano po ang gagawin nyo kapag sakali nakagat naman kayo o nakalmot? So, magpapa-booster naman po kayo. At least, kagandahan po ng may pre-exposure vaccine, hindi na po kayo mai-injection na ng erig or yung rig na tinatawag o ito po yung ini-inject na anti-rabies serum sa mismong sugat. Ito po ay mas mahal na bakuna. Pangalawa, meron na po kayong protection laban sa rabies. Ibu-booster na lamang po para magising yung inyong antibodies at labanan kung sakali mang magkaroon ng exposure sa rabid na hayop. Okay po. Kailangan pa rin po na tayo ay magpa-check up kapag tayo ay nakagat o nakalmot. Kahit na tayo ay may pre-exposure vaccine. Gayon din yung mga may post-exposure vaccine na. Kailangan pa rin magpa-check up po sila. Kasi po, mayroon pong pwedeng i-inject pa sa kanila kagaya po ng booster shot, anti-tetano vaccines, o kaya naman po ay dapat mabigyan sila ng antibiotics dahil meron din pong mga bacteria na nakukuha sa laway ng hayop.